Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Malikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Pilipinas ang ating oras, 10:22 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan,
live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay March 25, 2026. Araw na po ng Wednesday. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Siya po ay nagpapagaling. Siyempre po ako muna ang inyong makakasama hanggang alas 11 ng umaga dito sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Pero bago po sa ating tutulungan ngayong araw, tayo po muna ay makibalita sa labas ng ating himpilan dahil higit 900 pong jeepney drivers. Ito po ay sa Mandaluyong hindi pa makatatanggap ng 5,000 pesos na ayuda dahil po sa technical error. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Wina, mas marami pang nakapilang jeepney drivers dito sa Mandaluyong City Hall kaysa actual na makatatanggap ng ayuda ngayong umaga. Abot sa 531 na pala na sumastilis na bigay ng 5,000 pisong cash aid mula DSWD dito sa syudad. Pero sabi sa DZRH News ni Elmer Carrascal, chairman ng Mandaluyong Alliance of Jeepney Operators and Drivers o MAJODA, higit 700 pa ang wala sa listahan. Na technical umano ang detalye ng mga tsuper gaya ng petsa ng kapanganakan. Kaya ang siste, pinapila ulit ng mga jeepney driver para magpalista sa pag-asang matutuloy ang kanilang payout sa iwalay na araw ng Sabado. Pakinggan natin siya. Typical error lang po. Typical error? Oo, kasi may link na mayroong binigay na format ang paper B, yung sa typing hindi na sunod. Halimbawa, particular sa akin, ang naging problema sa akin, yung birthday ko, dapat 10/11/67. So wala kayo doon? Ang nailagay na, nailagay October 11 by words. Hindi na pwede yun. Dapat number. Dismayado tuloy ang mga mas nakaraming tsuper. Yan ang apalapas pa masada para lamang pumila kahit matagal na raw sila nag-submit na requirement dahil na lamang ng driver's license. Halimbawa dyan, isang nakausap nating driver biyaheng Libertad ng Kalentong, naubos na ang umaga na dapat sana ay nakalaan sa paghahanap buhay. Pakinggan natin ang mga tsuper. Ito nga sana sir, nagpasa na kami nito sir eh. Nagpasa na kayo? Oo, tapos pinirmahan na namin. Ang hindi namin maano ngayon, bakit tawag nito pabalikin pa kayo? Pabalikin kami uli-uli, papipilahin para i-verify. Paano yun sir? Huminto kayo ng biyahe? Huminto kami ng biyahe para nga lang kasi kasuhin ito. Kasi ayuda na nga lang sir, pinahihirapan pa kami. Atinig natin mga nakapanayam sa lungsod ng Mandaluyong. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala mga modernong electric jeepney, ito po ay mula sa LTAP handang magbigay ng libreng sakay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayon pong panahon ng oil crisis. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Pilipinas sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo ay handang mapangkada sumang araw ang libreng sakay na hatid ng grupong LTAP o Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Ang gagamitin ay ang mga bagong-bago at modernong unit ng mga electric jeepney na gawa sa Pilipinas mula sa LCS Group of Companies ni dating Governor at businessman Luis Cabizon. Ayon kay LTAP President Orlando Marquez, 12 mga ruta sa NCR ang kabilang sa mabibigyan ng libreng sakay. Sabi ni Calando, agad aarangkada ang paghahatid ng libreng serbisyo publiko sa sandaling mabigyan ng provisional permit ng LTFRB ang mga modernong e-jeepney. Tinawagan ko kanina si Atty. Vigor Mendoza para kuhanan ito ngayon ng permit. Kaya ang sabi niya, matapos lang niya yung pag-unang salbo na pagbibigay niya na ngayon ng mga ayuda sa mga jeepney, mga TNBS, mga UB Express. So ngayong araw ay ibibigay na niya yung tag 10,000 per unit per driver. Kaya mamaya pagkatapos nun,
mailons lang niya yon, ay pupunta ako sa opisina niya para bigyan niya ito ng authority permit para makatakbo kami, para makapag-drive testing, and at the same time, yun yung pinakiusap ko kay Manong na mag-pre-ride kami dito sa Metro Manila. Ayon sa pinuno ng LTAP, magtatagal ang libreng sakay ng mga modern jeepney hanggang matapos ang nararanasang krisis sa langis kung saan apektado ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa buong mundo. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At yan na po dahil nagpapatuloy nga po itong ayuda na 5,000 pesos mula po sa ating pamahalaan. Pero ngayon po sa oras na ito, tayo na po'y dumako sa ating tutulungan ngayong araw. Dahil mula po dyan sa Malabon City, andyan ang ating kasamang si RH23 Edwin Duque. Tayo po'y magto-turn over po ng wheelchair ngayong araw. Ang ating mabibigyan po ay si Nanay Gilbert Bernardino. Siya po ay 60 taong gulang at siya po ay na-diagnose na mayroong cerebrovascular disease at na-stroke na rin po siya. Siya po ay stroke patient. Inilapit po ang kanyang sitwasyon sa ating himpilan dahil na rin sa hiling nito na magkaroon po ng wheelchair para kahit papano ay makalabas at gumaan po ang kanyang pinagdaraanan. Ngayong umaga po, tayo ay makikipag-usap. Tutulungan po natin si Nanay Bernardino, si Nanay Gilbert. Andyan po ang ating kasamang si RH23 Edwin Duque. Edwin, kamusta? At kasama nga ni Edwin si Kagawad Ramoncito Toto Arlegui. Good morning, Edwin. Well, tama. Nandito tayo sa mismong barangay at kaharap natin si Kagawad Toto Arlegui na siya yung naging daan para mailapit yung problema at pangailangan wheelchair ng ating pasyente na lumapit sa DSRS Operation Tulong. Kagawad, live na po tayo sa DSRS Operation Tulong at gaya nga ng dati, ang DSRS Operation Tulong ay talagang lapitin ng mga humingi ng tulong at agad namang natutugunan, lalo na itong wheelchair. Andito yung wheelchair. Paano niyo po natuntun o na-discover na lumapit kayo sa DSRS Operation Tulong? Okay. Magandang umaga po muna sa DZRH Operation Tulong. So, nagpapasalamat po ako kasi through my friend po, kay Michelle, nakilala po natin, natakalapit po tayo kay Dr. Paz. And through Dr. Paz, nakapag-coordinate po tayo kay Ma'am May. Naku, Ma'am May, maraming salamat po. Maraming salamat po. Talagang matindi pa lang naging dinaanan bago malapit sa DSRS. Yung dalawang, sabi nyo kanina, dalawa yung pasyente na isang patient na ngailangan dalawang wheelchair. So yung una po, ito po yung bigay naman galing sa donors po ni Kadia Ribaha at DSRS Operation Tulong po ay sama-sama tulong-tulong kaya po na ibabahagi yung mga ganitong problema nang malumalapit. Ano po yung masasabi natin at ano po yung panawagan nyo? Sige po. Maraming salamat po na kay Sir Jerry do sa mga sponsors po niya. At totoo po na dalawa pong wheelchair talaga yung nire-request ko kasi pareho pong stroke patient. Isa po kay Gilbert Bernardino at isa po kay Jojo, kay Jojo Talentina, kay Kuya Jojo. Ito po yung mga recipients natin na alam ko lang po na tutugunan ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat po at nagpapauna na po ako mula po sa Sangguniang Barangay, mula po sa aking punong barangay, Chairman Al de Guzman at sa mga kagawad po. Siyempre, yung mga kasama nating kagawad Nestor, kagawad Joke, kagawad Boy Taloy, kagawad Unyo, kagawad J.E., kagawad yung kasama po namin na bagamat na mayapa po nitong nakaraang linggo si Kagawad Chody Market Blas Santos at ang inyong pong lingkod. Very much willing po kami na makipag-coordinate po sa DZRH Operation Tulong para mas makalapit po tayo sa mga taong nangangailangan. Opo, magandang umaga po, Kagawad Toto. Yes po. Opo, Kagawad Toto, matanong ko lang po, andyan po ba ngayon si Nanay Gilbert?
Bedridden po sa kami. Ah. So, i-deliver ko na lang po sa kanya itong pero I'll make sure na may documentations po tayo Opo. para ma-reach out, makarating po sa inyo. Opo, kagawad, matanong ko lang po ang onting background po nito ni Nanay Gilbert. Siya po ba ay may asawa pa? Meron po mga anak? Wala po. Ito po ay single na dating nag-abroad na na-stroke. And then eventually, nangungupahan lang po ito. At ang source po talaga nito ay very limited. So minsan po ay nanghihingi lang po kami ng gamot para sa kanya. Yun po yung mga gusto lang po namin matugunan yung mga basic needs niya according to dun sa kailangan ng health niya. Pero kagawad Toto, ngayon po ba sino po ang kasama niya sa inuupahan po niyang tirahan? Nandun po yung kanyang kapatid na kung saan ay directly na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang po ngayon ay umalis at naghahanap ng kanilang kabuhayan. At nabanggit niyo po kagawad Toto, meron pa po tayong isang tutulungan. Ito naman po kagawad, matanong ko naman po ang estado po nito sa buhay. Sino po ang kanyang kasama? Kasama niya po yung kanyang asawa at isang anak na nakakapag-provide kahit papaano ng kanyang pangangailangan. But basically, siyempre po pagka-stroke patient, alam po natin yung gastusin. At ito po pinipili naman natin kung the most needed. Yung the most in need. Kaya po lumapit kami sa aking kaibigan, kay Ma'am Michelle, sa Office of the President. At ngayon, napakilala po tayo kay Dr. Paz. Opo. Balikan ko po kagawad si Nanay Gilbert. Ito po ba, sir, ay tuloy-tuloy naman po ang kanyang gamutan, follow-up check-up, kung meron po? Opo, isa po yun sa mga nagiging recipients ng gamot ng barangay. Kaya po, kailangan po niya ng diaper, kailangan po niya ng ma-sustain kung ano man po yung dapat na i-sustain sa kanya para po ma-regain yung health niya. Although, yung therapy po ay hindi na natin masyadong natutugunan kasi nga po, dala ng pangangailangan nila kasi may mga bata rin po na nag-aaral sa kanila. So, kaya po, mas priority yung medyo ikakabuhay, ito-sustain ng mga bata. So, paminsan-minsan po, nakakapagbigay tayo, pero hindi naman po ganong kadalas. Pero, we'll make sure po na nakakarating po sa kanya yung mga basic services na nanggagaling sa health center, sa barangay, and even the city government of Malabon through Mayor Jeannie Sandoval. Opo, kagawad, nabanggit niyo po yung programa niyo pong recipient ng gamot sa inyong barangay. Baka po pwede niyo pong mapahapyawan, kagawad. Ano po ba ito? Paano po ba yung mga kababayan po ba natin kailangan po magpalista? Meron po bang kailangan i-submit para po maging recipient din po nito? Okay po. Ang mga disburse paglalabas po natin ng gamot ay dispense ng gamot po natin. Kailangan lang po ng reseta na galing po sa mga pampublikong hospital o health center para maka-avail po ng gamot na available po sa barangay. Kasi kailangan po natin, alam niyo po natin sa gobyerno, kailangan po natin na mag-liquidate ng mga bagay-bagay patungkol po dyan. So, yung basic lang po. Kung kailangan po, magpunta lamang po sa health center, magpakonsulta, humingi ng prescription, at yung pagdadispense na po ng gamot, mabilis na po sa barangayan para po sa amin. So, yun po yung mga basic lang po. Hindi po kinakailangan na meron naman po mga roster ng hypertensive, ng diabetes. So, alam po natin yan. Kahit naman po sa ang barangay, meron po tayo yan. So, sa 21 barangays. Kaya po, madali ang dispense ng gamot sa amin. Ayan. Sa Malabon. Okay po. Sige po, kagawad Toto. Maraming salamat po. At sana po itong wheelchair na bigay po ni Ka Jerry Baha ay makatulong po kay Nanay Gilbert Bernardino. Okay, maraming salamat po Sir Jerry sa Operation Tulong. Maraming salamat po Miss May. Again, maraming salamat po. Hopefully mapagbigyan po kami yung para kay Mr. Tolentino. Opo, huwag kayong mag-alala Sir Toto at aasikasuhin po natin ito. Sige po, maraming salamat po. Sa ngalan po ulit ni Chairman Al de Guzman,
and Council sa Barangay Nyugan, Malabon City. Maraming salamat po. Yan. Akala ko broadcaster itong katabi ko. At alam mo, ngayon ko lang nalaman na nakatune pala lagi. Ito si Barangay Chairman. Sa programa ng DSRS, umaga pa lang, hanggang hapon, kaya natutuwa naman tayo dahil isa rin yung dahilan kaya nagtulak at sabi nga niya ang Operation Tulong ay talagang lapitin ng mga nangangailangan. At hanggang kaya, sabi nga, ibibigay natin kahit sa kasunok-sunukan ng bansa. So, ayan, mula pa rin dito sa live, dito sa Barangay Nyugan sa Malabon, RS23 Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Yan po, banggitin ko lang po ulit. Si Edwin Duque po ay nandun ngayon sa Malabon City at tayo po ay naghatid ng tulong para po sa isa nating kababayan na nangangailangan ng wheelchair. Ito po ay si Nanay Gilbert Bernardino. Siyempre po, taos-puso pa rin pong pagpapasalamat sa ating donor ng ating wheelchair na si Sir Jerry Baha. Maraming salamat po. Yung parating ang binabanggit ng ating mga pasyente dito na ating tinutulungan, na sana po ay marami pa po kayong matulungan. Yan, mga partner daw po ni Sir Jerry ang nag-donate. Yan, maraming salamat po. Sa ating pong pagbabalik, meron pa rin po tayong tutulungan ngayong araw. Ang ating pong isa pang pasyente ay si Tatay Larry Gonzalez. Siya po ay mayroong chronic kidney disease stage 5 at secondary to diabetic nephropathy. Mamaya po tayo po ay makikikwentuhan sa kanya at aalamin po natin kung ano pa nga ba ang tulong na kailangan ni Tatay. Sa ating pong pagbabalik, ang ating pong oras, 10:39 ng umaga. This time check is brought to you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. (10:46) na po ng umaga at sa bahaging pong ito tayo na po'y maghatid ng tulong sa isa pa po nating kababayan. Ito po'y si Tatay Larry Gonzales. Siya po ay 48 years old at siya po'y taga Valenzuela. Si Kuya Larry ay dati pong isang printing press operator at hindi naman daw po ganoon kalaki ang sinasahod. At nung siya po ay nagkaroon ng sakit, siya rin po ay nawalan ng trabaho. Meron po siyang asawa at 2 anak at ang kanyang asawa po ang kasalukuyang naghahanap buhay at sumusuporta po sa mga kailangang gamot ni Kuya Larry. Si Kuya Larry po ay nagpa-check up sa isang hospital at siya po ay na-diagnose na mayroon nga pong CKD o ang Chronic Kidney Disease Stage 5. At meron din po siyang secondary to diabetic nephropathy. Si Kuya Larry po ay 3 beses sa isang linggo na nagpapadialysis at sa kabila po ng kanilang kahirapan wala na silang alam na mahingan po ng tulong dahil nga po 3 beses na nagpapadialysis si Kuya Larry sa isang linggo. Kaya po sila po ay lumapit sa ating himpilan sa DZRH Operation Tulong upang po humingi ng tulong para sa kanyang mga pangangailangang gamot. Ngayong umaga po ating pong makakausap si Kuya Larry Gonzales. Magandang umaga po, Sir Larry. Yan, magandang umaga po, Sir Larry. Sir, magandang umaga po. Kamusta po kayo ngayon? Okay lang, ma'am. Dito po sa bahay, nagpapahinga po kasi bukas po, dialysis ko naman po, ganun. Opo, Sir Larry, nabanggit po ninyo dito na 3 beses po kayo sa isang linggo na nagpapadialysis. Ito po bang 3 beses every other day po ba ito? MWF, TTHS? TTHS po, TTHS. TTHS. Tapos pag kayo po Sir Larry nagpapadialysis, meron pa po ba kayong binabayaran dito sa ospital? Wala naman po, ma'am, kasi may PhilHealth po ako dati kung trabaho po. Hanggang ngayon po, meron po kayong PhilHealth? Opo. Tapos, nabanggit po natin ng mga nakaraan pa dito. Kayo po ba'y nakapalista na, nakapag-enroll na po doon po sa YAKA program?
ko nga po alam. Kay ma'am ko nga po nalaman, pwede pala po yun eh. Opo, sayang naman po kasi ang ating yakap program. Kayo po ay pumunta lang po sa inyong barangay. Magtanong po kayo kasi kung hindi po ako nagkakamali, alam po ito ng barangay. Ay, okay po ma'am. Salamat po. Opo, sige po, dakuan po natin ang inyong nararamdaman. Marabanggit din po dito, Sir Larry, na meron po kayong 2 anak. Itong 2 anak nyo po ba, nag-aaral pa? Anong mga grade na po ito? Yes po. Yung panganay ko po, sige dyan college po. At saka yung bunso, grade 8 po. College at high school. Opo. At ang asawa niyo po ngayon, tatay, ano po ang kanyang hanap buhay? Saan po siya nagtatrabaho ngayon? Dito po sa sa dati kong trabaho, po siya, factory worker. Doon din po sa dati niyong trabaho. Opo. Kasi pinasok ko rin kasi gumawa na siya ng paraan kasi wala, magugutom po kami kung wala talagang gagawa ng paraan kasi di naman ako pwede magtrabaho po eh. Kaya sikap-sikap na lang po. Kaya ako, hihingi nga lang ako ng tulong po sa inyo na ngayon itong maintenance ko lang gamot, okay lang, kahit pa paano. Sa isang araw po ba, Tatay Larry, ilang gamot po ba ang iniinom nyo? Ay, napakarami po, ma'am. Siguro nasa, hindi po pare-parehas, ma'am, kasi kain ng umaga, kain ng hapon, kain ng tanghali hapon. Sa umaga po, 5, tapos 5 rin sa tanghali. Sa gabi po, ang marami po, kasi may high blood, may sa puso, mas marami, nasa 8 po. Sa gabi, 5 po sa umaga, 5 sa tanghali. At sa ganitong karamdaman po, kung di ako nagkakamali, meron po mga bawal kainin. Dapat po, sinusunod nyo yung mga bawal kainin. Ay, medyo po naman na sinusunod naman po kasi ako naman po magdadala po niya kasi kung susundin, ako rin mahirapan. Pero po, patuloy pa rin po ang inyong follow-up check-up. Ay, yes po, ma'am. Kasi hindi pwede po pabayaan kasi mag-trigger naman, mahirap naman po. Gastos na naman. Kaya maintain po ang check-up po, monthly. Sa isang buwan po ba, kung ano lang po, parang estimate nyo lang po, Tatay Larry, ilan po ba ang nagagastos nyo sa inyong gamutan? Magkano po ang inyong binibili po sa gamot? Sa mga gamot po kasi, ang injection kasi sa center libre naman, yung mga oral medicine ko lang po, mga nasa 2.5 or almost 2.5. Almost 2.5. Yan po, Tatay Larry, ay sa isang buwang gamutan na po yan. Isang buwan lang po yan po. Sige po, Tatay. Sige po. Minsan po yung sahod ng misis ko napupunta lang sa gamot ko, kaya gumawa na lang ako ng paraan sa kung hindi ako ng tulong kahit saan. Kasi hindi ko naman po alam na may ACT program pala ang Kaya po, Tatay Larry, kung may oras po kayo, asikasuhin nyo po itong yakap program po natin. Sayang po ito eh. Opo, malaking tulong po pala yun. Opo. Sige po, Tatay Larry, tayo po ay manawagan sa ating mga kababayan, sa mga patuloy nagdo-donate sa atin, mga may mabusilak ang puso. Sige, Tatay Larry, tayo po ay manawagan. Nanawagan po ako sa mga mababuting loob diyan, hindi po ako ng tulong kasi isa po akong dialysis patient. Gusto ko lang matustusan ng aking mga gamutan kasi ang hirap kasi isa lang pong nagkagawa sa amin, asawa ko lang. Sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Dahil dyan, Tatay Larry, tanggapin mo muna itong paunang bigay. Dahil kay Thank you po. Dahil kay Senator Lito Lapid, kayo po ibibigyan ng 2,000 pesos. Galing po yan kay Senator Lito Lapid. Thank you po. Thank you, Senator. Opo. At syempre po, magbibigay din ng 1,000 ang ating anonymous donor. Tago na lang natin sa pangalang Nanay Naring. Magbibigay din po siya ng 1,000 po para sa inyo. At syempre po, 1,000 din galing po kay Alexander Go. At 1,000 pa galing po sa PPAF. Sige po, Tatay, pasalamatan niyo po muna. Ay, maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin. Thank you po. Hindi ko po ito makakalimutan. Lapit ko po sa inyo, ma'am. Thank you rin po talaga.
At syempre nag-birthday ang ating congressman, Kong Ador Pleito. Bibigyan ka rin niya ng 2,000 piso. Thank you, Kong. Thank you po. Salamat po. Ayan. Dahil dyan tatay kayo po... Nakinamutan ko na rin po yan. Opo. Dahil dyan tatay kayo po ay makakakuha ng 7,000 pesos. Sige po tatay, pasalamatan po natin sina Senator Lito Lapid, Congressman Ador at sa mga iba pa po nag-donate para sa inyo. Thank you po, Senador Lito Lapid. Maraming salamat po. Hindi niyo po ako nakakalimutan kaming mga mahihirap, kayong mga may sakit. Thank you po, Congressman. Maraming salamat po. Hindi kayo pabaya sa amin. Thank you po. At saka sino po yung isa? Thank you din po. Natataranta na po ako kasi ngayon lang umakakawag lang ganitong pera. Thank you. Makakapabili ako ng gamot. Thank you, ma'am. Thank you. Lalo na po sa inyo. Sa buong ng DCRH. Salamat po. So, thank you talaga. Thank you. Opo. Sige tatay, wag po kayo mawala ng pag-asa ha at patuloy lang po ang gamutan. Oo nga po. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Thank you po. Sige po tatay, wag niyo po ibababa ang inyong telepono para po kayo makausap ng ating magandang Iza Gabriel para po matanong kung saan po natin pwedeng ipadala itong pera. Maraming salamat po. Siyempre, pasalamatan pa rin natin ang taus-pusong nagbibigay ng kanilang donasyon para sa mga pasyente natin dito sa DZRH Operation Tulong. Siyempre po, maraming salamat Senator Lito Lapid at sa ating mga donor pa mula po dyan sa US of A. Isang anonymous donor pero itago na lang natin sa pangalang Nanay Naring. At syempre po kay Sir Alexander Go sa PPAV at kay Congressman Ador Pleito. Maraming salamat po. Yan, isang pasyente na naman ang natulungan po natin ngayong umaga. Ito po si Tatay Larry Gonzalez. Siya po ay mayroong chronic kidney disease stage 5 at secondary to diabetic nephropathy. Kaya po sa mga gusto pa pong tumulong, pwede po kayong mag-send sa aming GCash. Ang GCash po ng DZRH Operation Tulong, TV Tech, baka po pwede nating i-flash sa TV screen. Ayan po ang ating GCash, 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang ating GCash number, 0956-197-9471. Sa mga gusto pong magbigay ng tulong para kay Tatay Larry, pwede po kayong mag-send dyan at lagyan nyo na lang po ng note na ito po ay para kay Tatay Larry. At ngayong umaga po, tayo po muna yung maghahanap buhay dahil po ang ating oras 10:56 na ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. (11:01) na po ng umaga. Sa bahagyang pong ito, tayo po muna ay makibalita sa labas ng ating himpilan dahil KMU at All Workers Unity magsasagawa po ng March for Living Wage dyan po sa Maynila. Ang buong detalye po sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Nakarating na ang iba't ibang militanteng manggagawa. Nagmarcha sila mula dito sa Recto Corner Quezon Boulevard at nakarating na rito sa paanan ng Mendiola ang iba't ibang grupo na pinangunahan ng Kilusang Mayo 1 at ang koalisyon ng All Workers Unity para sa igit nila yung pagpataas na sahod para sa mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Tinawag na March for a Living Wage and Workers' Rights. Ang layo ng kanilang protesta ni tulak ang pagpapatupad ng family living wage na tinataya 1,200 pesos kada araw na sasaklaw sa mga public at private sector, kabilang ang agrikultura, manufacturing at serbisyo. Ayon kay Jerome Adonis ng KMU, nagiging mas mabigat ang pasanin ng mga magagawa dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng tensyon sa gitna silangan, partikular sa pagitan ng US at ng Iran. Inaasa tataas din ang presyo ng pagkain at kuryente at iba pang mga pangunahing bilhin na magpapahina umano sa purchasing power ng mga pamilya. Ang kanilang kilos protesta ay nagpapatuloy na kabilang ang KMU, itong Courage, Union ng mga magagawa, agrikultura, Piston, Kilos ng magagawa, Defend Jobs Philippines at iba pang mga militanteng grupo. Ang mga pulis naman ay nakaantabay dito sa kanilang rally na isinasagawa ng mga manggagawa.
Ito si Bay Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. DZRH Operation Tulong. At dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na syempre po meron pa ring balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po yung nakasama, Wina Perlesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, 11:04 ng umaga.